Matarik, kabigha-bighani, nakakaantig na misyon. Kunghe ng aming karanasan sa kakaiba, tagos puso, nakakakaba, puwis buhay na misyon na ginawa ng Forever Blessed Ministry. Noong nakaraang taon lang ay napagdesisyonan ng aming team na tulungan ang Taot Pato Tribe ng Palawan. Ang Taot Pato Tribe ay isang indigenous group kung saan matatagpuan sa Barangay Ransang, Signapan Valley, Rizal, Palawan. Samahan ninyo ako ngayong araw at tunghayan ng aming naging paglalakbay sa misyon na pinagawa ng Panginoon. Bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang aming team. Pastor Joshua Beria ang mastermind. Pastor Lumihay ang pastor ng mga Taot Pato. Pastor Harry Garjans, aming gabay, at si Pastor Cherilyn Garjans na kanyang asawa. And the rest, ang youth members ng Forever Blessed Ministry team from Manila. December 28 ng hapon, nag-meeting kami sa gagawin at mga rules na dapat sundin sa pag-akyat namin bukas. Nag-repack na rin kami ng mga dadalhin namin sa bundok kasama ng aming team at mga kamag-anak. Nilagyan namin ng mga pangunahing pangangailangan ang ibibigay at kasama na doon ang damit na natanggap namin sa mga donasyon. Balikan muna natin kung paano kami lumikom ng funds at paano naging posible ang misyon na to. Sa tulong ng Diyos, ito ang mga naging paraan para makaipon kami sa ibibigay namin para sa Taot Pato. Nagbasing kami, nagkaroon kami ng concert for a cause na tinatawag na Salamat din sa mga taong nag-donate na naabot ng poster namin. Taos puso po ang pasasalamat namin sa inyo. Pati kayo ng misyong ito. Balik tayo sa misyon. 4 AM, gumising kami para mag-asikaso ng mga gagawin. Tapos hinatid kami ni Kapitan doon sa lugar kung nasaan ang Signapan Valley. Hindi pa kasi ayos ang kalsada papunta doon sa kanila kaya hanggang dulo lang ng kalsadang gawa ang pinaghatiran sa amin. Ito na ang simula ng 4 na oras na pag-akyat namin sa bundok kasama ng Helping Taot Pato team ng FBM. Let's go, guys! Mag-uumpisa na ang mission ngayong araw. Let's go! Hey. Sa una, easy round lang. Kumbaga, makikita pa sa mga mukha namin na kaya pa at malakas pa. Ngunit may mga mas mahihirap pang daan ng aming kakaharapin sa paglalakbay dahil papunta pa lang kami sa paan ng bundok. Kakayanin kaya namin itong lakad na ito? May susuko ba o babalik? Yan ang dapat nating abangan. Dahil sa paglampas ng ilog na ito na ang simula ng kalbaryo ng aming lakad. Taas, baba, masikip na daan, maputik at hindi birong daan. Sa paglalakad, napapaisip ka na kung gaano kalayo at katagal bago pa makababa ang mga Taot Pato kung sakaling may kailangan sila sa baryo. Ngunit sanay na sila dito. Yung iba tumatakbo pa at ang bibilis pa nila kahit nakapaalang sila. Meron namang pahingahan. Sa katunayan ay madalas kaming nagpapahinga. Kahit kaunting usad ay at least mas lumalapit kami sa destinasyon namin na mukhang walang katapusan. Salamat talaga sa Diyos na nagbigay sa amin ng kalakasan at ginabayan kami. Walang napahamak. Hindi talaga kami iniwan ni pinabayaan ng Diyos.
Meron din ditong isang bahay kubo na pahingahan. Ito ang simbolo na nakakalahati na kami sa aming lakbay. Sa aming daan ay mamamangha ka sa ganda ng kalikasan na nilikha ng Diyos. Grabe ang Diyos natin, nilikha niyang lahat ng mga kamangha-manghang bagay na ito. Sa wakas, nakarating na rin kami. Iba yung sense of achievement nung nalaman mong nandoon ka na. Whoa! You look 17 years old, man. Yay! Pagdating doon, mga 11 AM, nakapagugas pa kami sa ilog. Sa wakas, nakarating na kami sa Kolang Banwa, na ang ibig sabihin ay malaking bahay. Ito yung tinutuluyan ng mga bisita rito na nais maghatid ng tulong sa Taot Bato. Nakaabang na rin ang mga Taot Bato sa amin, tila ba'y nawala ang pagod namin nang makita sila. Karamihan sa kanila hindi nakakaintindihan ng Tagalog, kaya sa tulong ni Pastor Lumihay, sinalin niya ang mga sinasabi namin sa kanila. Tinuruan din namin yung mga bata ng kakaunting laro. Tapos, binigyan namin sila ng nakayanan naming ibigay sa kanila. At pinasulat ng pangalan yung aming mga bibigyan ng donations ngayong araw nito. Alam niyo ba na noon ang mga Taot Bato ay pwedeng mag-asawa ng marami? Pero dahil unti-unti na silang nagiging sibilisado, sumusunod na sila sa batas at higit sa lahat ay may takot sila sa Diyos. Dati ay nakahabag talaga sila at kakaunti ang saplot sa katawan. Pero ngayon, unti-unti na ring nawala ang ganitong kultura nila. Speaking of kultura, alamin naman natin ang kultura ng Taot Bato. Noong unang panahon, sa mga kuweba talaga nakatira ang mga Taot Bato. Binansagan silang Taot Bato ng mga taong bumisita sa kanila dahil nakatira nga sila sa bato. Tuwing kaingin o araw ng tag-ani ay lumalabas sila para kumuha ng makakain nila. Tulong-tulong mga babae at lalaki sa kanya-kanya nilang mga trabaho. Ang kanilang chieftain ay tinatawag na panlima at nagkaroon din kami ng pagkakataon na makilala ang panlima ng Taot Bato. Una sa listahan nating mga kagamitan ng Taot Bato ay ang buho. Ito ang ginagamit nila sa pangangaso o hunt. Ang bala naman ay tinatawag nilang baslay. Itinuro ni Pastor Lumihay ang tamang paggamit nito kay Taomi. Mula sa tamang paghawak at pag-ihip. Kailangan masikip ganyan. Hindi magsingaw ang hangin. Pinasubukan muna siya ng unang beses. Ngayon naman ay meron ng bala o baslay. Tinan nga natin kung makukuha niya to. Ang galing mo, Taomi, nakuha mo. Meron din silang binibentang handmade na bag na grabe katagal ang proseso sa paggawa nito. Napakatibay nito at bagay na bagay sa kahit anong porma mo. Ito naman ang traditional way nila sa pagkayod ng buho. Ngunit meron din silang tinatawag na kudkuran. Ito yung ginagamit nila sa ano tawag doon? Kudkuran. Mga katulad ng kung gagata ka, ito yung ginagamit nila. At saka ito rin yung ginagamit nilang pag ng mga ano ba yung luya. Oo. At saka kamuting kahoy ba? Kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy gagawin puto, puto. Ayun, yung ito ginagamit nila. Kahit anong ligirin mo, basta talaban lang dito siya. Okay. Kahit ano daw yung animal. So, kailan na-discover yan? Na-discover na yung mga ninuno. Tagal na. So, ito talaga yung ginagamit. Sinauna ito talaga. Ito pa yung mga sinauna. Sinaunang korporan. Udkuran ng mga taga-Taot Bato.
Meron pa silang isang produkto na ibinida sa amin. Tinawag itong balin sa sayaw. Ito ay mula sa laway ng ibon na nagsisilbing pugat. Ngunit kung ito ay gagawing tsaa ay mayaman sa nutrisyon, lalo na gamot sa binat. Ito ay napakabisa talaga. Sa mga interesado bumili nito ng mga gamit ng Taot Bato, maaari niyo po kaming i-mensahe at mag-order nito. Balikan natin muli ang misyon. Pinagluto ng aming team ang mga Taot Bato ng kakaunting pagkain na nakayanan namin. Hinainan sila ng mainit na pansit at kanin. Sa tulong ng lahat ay napakain ng lahat ng tao roon. Pinapilan namin sila ng maayos at nagpasalamat sa Diyos. Hinugasan ang kanilang kamay isa-isa. Sunod ay ibinigay namin ng kakaunting na pag-ipunan ng FBM sa tulong na rin ng mga donations. Ito na ang New Year gift natin sa kanila. Hindi ito ang una at huli, umaasang aming team na mas malaking biyaya ang ibigay sa kanila sa sunod na taon. Kaya sarap gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lamang sila ang pinagpala namin, kundi kami rin ay nakaramdam ng pagpapala. Nag-uumapaw ang aming mga puso. Sa sobrang apaw nito ay nakagawa sila ng handog na kanta para sa Taot Bato at higit sa lahat sa Diyos, na tinatawag din nilang pag-ibig mo, wala nang tiling ang kabutihan mo. Huli ng ibon na nagsisilbing ang boses mo. Pinapagaan ang sana maraming salamat. Kaya po nagbuburan niyo po ang aming awit na ininigod para sa inyo. Kinaumagahan, nagpunta kami sa cave ng mga Taot Bato na sinasabing tinitirhan ng mga sinaunang Taot Bato. Dito sila naninirahan noon, ngunit may mga bahay na rin sila ngayon. Subalit kung bumabagyo naman ay pumupunta raw sila dito. Napakalaking cave nito at pumapasok din yung ilog dito. Mamamangha ka talaga sa kalikasang likha ng Diyos. Napakalawak sa loob ng cave at mabibilib ka sa rock formations. Perfect para tourist attraction, lalo na yung greenery sa labas. Ika nga parang kang nasa Ghibli World o ibang day. Sa aming pag-uwi, baon namin ng galak at pasasalamat sa Diyos. Marami kaming natutuhan at mas nahikayat na mas maging malakas at masikap
upang mas makatulong lalo na sa mga taong nasa liblib na lugar ng Pilipinas. Hindi pa ito ang huli at alam kong marami pang kasunod. Ang layunin ng team na ito ay may bigay sa ang kanilang pangunahing pangangailangan katulad ng palikuran. Marami na raw ang tila nakagat ng ahas dahil sa kakulangan ng palikuran. Kailangan din nila ng tsinelas. Kung mapapansin natin, wala silang panyapak sa bundok, medical needs o healthcare, kaya nangingi kami ng tulong muli para sa panibagong yugto ng ating misyon. Kami ay babalik sa August 2024. Sabayan ninyo kami muli upang magbigay ng tulong. Ito na ang oportunidad mo na tumulong sa Taot Bato Tribe in Palawan. I-contact ninyo lamang kami upang makarating sa kanila ang inyong tulong. Maraming salamat sa inyong tulong. Maraming salamat sa Diyos na ginabayan kami mula sa barko hanggang misyon, pati sa aming pag-uwi. Ito po ang inyong lingkod, Ate Kate, na nagsasabi, dakila ka, Yahweh. Mabuhay ang tribo ng Taot Bato. Diyos mo rin, Yahweh, gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mo